Pinagbabantaan umano ng ang ilang kaanak ng mga biktima ng drug war na gusto magpunta ng The Hague, Netherlands para sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Giit nila gusto silang patahimikin ng mga Duterte supporter. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. 6 na araw bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Naghahanda na ang delegation ng ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Sa press conference ng Duterte Panagutin Network, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na maraming biktima ang gustong personal na makanood sa pagdinig lalo't matagal na nila itong hinihintay. Pero hindi pa man sila nakakaalis ng bansa, may natatanggap na raw silang mga pagbabanta mula sa Duterte supporters doon. Hindi na rin namin alam yung emosyon ng mga tao, pero nakakakuha kami ng sentimiento na hindi welcome ang mga biktima, hindi welcome ang mga abogado ng biktima sa The Hague. Lalo na sa mga lugar na idineklara na nila na Duterte Street, Duterte Park, na parang hindi daw yon, hindi welcome ang mga quote-unquote, akala nila sinasabi nilang anti-Duterte. Naghahanda na rin daw sila sa mga pambabash online. Inaasahan daw nilang may mga bayarang troll na aatake sa susunod na linggo kasabay ng confirmation of charges hearing ni Duterte na magsisimula sa February 23. Posible raw na magharap ang prosecutor ng 2 testigo na may kinalaman sa pagpapatupad ng war on drugs. Matatandaan na ang self-confessed Davao Death Squad hitman na si Edgar Matobato at dating Police Colonel Chief Royina Garma ang napaulat na pwedeng tumestigo sa kaso ni Duterte. Pero sabi ni Conti, wala pang inilalabas ang prosecution kung sila ang ihaharap na testigo. Malalaman na lang daw ito sa mismong araw ng confirmation of charges hearing. Sa ngayon, nasa pre-trial stage pa lang ang kaso ni Duterte at posibleng madagdagan pa ang mga tao na kakasuhan at aarestuhin. Nitong weekend, pinangalanan ang 8 kasabwat ni Duterte sa war on drugs. Kabilang nga riyan sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Ang sunod na tanong ngayon, kailan maglalabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanila? Una nang iginiit ni Senator Pro Tempore Ping Lacson na dapat dumaan muna sa local court ang anumang arrest warrant ng isang foreign entity. Muli niya itong pinanindigan sa programang Story Ko ng One News. Dapat mag-issue ng corresponding order yung local judge para ma-implement. Before the implementation of the execution of the warrant of arrest, kailangan merong corresponding order from the local court. Ganon din ang mga summonses, ano? Pero iba naman ang posisyon ni ICC Accredited Counsel Attorney Gilbert Andres. ICC is not a state, it's an international organization. So hindi po papasok doon sa rules on extradition. Before an international tribunal, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Now, naging state practice po, sa naging example po, si Mr. Duterte ay sinurrender nga ng Pilipinas, si Mr. Duterte sa ICC. So baka yung pong pwedeng gawin. Una na rin sinabi ng Malacanang na kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Hindi po kinakailangang magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.